Hello guys! So for today's video, I'm gonna answer some questions that I received when I uploaded my first video as an early childhood teacher. Let's go! So let's answer this first question. May I ask some tip po if ano mas maganda? Mag-connect sa agency or travel to Singapore to apply personally po? So first, I would like to share with you my personal experience when I was applying in Singapore as an early childhood teacher. Actually guys, 2 beses ako nag-apply sa Singapore. First, nung nasa Philippines pa ako, and ang second, nung nasa Vietnam na ako. First kong apply sa Philippines, nag-message ako sa mga agent na nakikita ko sa Facebook and sa mga personal na nagpo-post din sa Facebook. At that time guys, natanggap naman ako as an early childhood teacher papuntang Singapore, but nagda-doubt ako sa sarili ko dahil kailangan nilang mag-IELTS before flying to Singapore. And also, kailangan din nila ng 150,000 peso. And sabi din nila, kapag nasa Singapore na ako, magbabayad pa ako ng another 150,000 which is converted to my 1-month salary there. Pero guys, yung another 150,000 peso mo is installment mo yun babayaran. Like 3 to 4 months mo siyang babayaran sa kanila. So total of 300,000 peso or your 2 months salary. And unfortunately, hindi ko siya tinuloy dahil nga nagda-doubt pa ako sa sarili ko dahil kailangan nila ng IELTS before ako mag-fly papuntang Singapore. And isa pa sa reason ko kung bakit hindi ako tumuloy is because natanggap din ako sa Vietnam. At that time kasi guys, nag-apply talaga ako sa iba't ibang bansa, sa Singapore, sa China, sa Qatar, and sa Vietnam. And at that time, 2 bansa yung nakatanggap sa akin, Vietnam and Singapore. And sa Vietnam guys, napakadali ng process, napaka-smooth din, and napakaliit lang ng pera na kailangan kong ilabas. Hindi ko na rin kailangan mag-IELTS kapag pumunta ako ng Vietnam. So, nung nasa Vietnam na ako, yung partner ko is nasa Singapore. At gustong-gusto niya akong kunin sa Singapore para magkasama na kami. And last December 2023, nag-tourist ako sa Singapore and nag-apply kaming 2. Ginamit ko yung address niya and yung Singapore number niya para makapag-apply. Kasi WhatsApp yung gamit nila doon kapag nagda-direct hiring sila. And alam niyo kung ano yung secret ko doon? Sinamahan ko yun ng prayer. And luckily, maraming nag-reply sa mga messages namin. And isa na doon yung naging agent ko sa Singapore. Nag-chat na agad siya na kailangan niya akong interviewin. And in-interview niya muna ako and then after that, pinasa niya na ako sa HR ng school ko. 1 hour after kong ma-interview ng HR, sabi nila natanggap na ako. And kailangan ko nang pumunta ng Singapore. Gusto na nga nila akong lumipad agad. But, nag-request ako ng 1 month notice dahil kailangan ko ring magpaalam sa boss ko sa Vietnam. And February 5, lumipad na ako papuntang Singapore. Actually guys, my case is different from the teachers that will come from Philippines as tourist or with agent. As far as I know, kapag pumunta ka ng Singapore as tourist, it is very risky. Dahil syempre, pupunta ka ng immigration at yung immigration maraming tanong sa'yo and may mga cases na pwede kang ma-offload. Pero swerte ka kapag nakalagpas ka ng immigration papuntang Singapore kasi hindi mo na kailangan ng 150,000 peso para makapunta ka ng Singapore and hindi mo na kailangan mag-IELTS bago ka ma-hire. Although kapag tourist ka, sisingilin ka rin nila ng 2 months salary mo. Pero, bibigyan ka nila ng time para makapag-take ng IELTS. Disclaimer lang guys, so those things that I've shared with you was my personal experiences when I was applying in Singapore. Review lang natin guys. So yung first is kung mag-apply ka as tourist and galing kang Pilipinas, risky siya dahil wala kang OEC, wala kang polo, and risky din siya sa immigration. Pero hindi mo na kailangan mag-IELTS and kailangan lang nila ng 40,000 peso, which is ibabawas din nila yon sa 2-month salary na kailangan nila sa'yo. Pangalawa guys, yun naman yung mag-agent ka sa Pilipinas, which is secured ka as OFW, kukuha ka ng OEC, secured ka din sa immigration, but at the same time, it will take you 1 to 2 months para ma-process. Kailangan nila ng 1-month salary before ka mag-fly, and kailangan ka din mag-IELTS before ka ma-hire. So, yung last naman guys is yung experience ko na
nag-apply ako as tourist pero nasa ibang bansa ako. Mas madali to guys dahil hindi mo na kailangan mag-polo, mag-OEC. Basta mag-apply ka lang sa Singapore and nasa ibang bansa ka, madali lang yung process. So it's up to you guys if you want to risk as tourist or you want to apply with the agent in the Philippines. So if you have further question, you may now comment down below and follow me for more video. Bye!